ay maupo tayo lahat. Yung mga may silya po, maupo. Yung wala pong silya, sasabayan ko kayo nakatayo. Sensya na okay, marami ako i-report sa inyo. Ating kagalang-galang na Kalihim Mar Roxas at Kalihim Ikot Petilla. Siyempre ang ating susunod na gobernador ng Sugbo. Walang iba kundi si Junjun Davide. Ang totoong buwabatang Vice Governor, Acting Governor, susunod na Vice Governor muli. Walang iba kundi si Agnes Magpale. Agnes, pagtapos nga pala kitang pinuri, yung anak mo, pagtapos sa eleksyon, tumutulong siya ngayon, nag-leave. Tapos sa eleksyon, hiramin namin ulit ha. Masyado mahusay ang trabaho sa amin. Makaasahan mo, tutulungan ka. Ngayon palang pinapaalam ko na ibalik mo sa amin. Kailangan namin ng tulong niya. Ating pong kasalukay Mayor at magbabalik na Mayor, wala iba, si Manong Judy Martinez. Ating pong kandidato bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cebu, walang iba kundi si Tining Martinez. Kasama ko po sa Kongreso si Tita Clavel Martinez. Siya po ang nagpakilala sa akin ng Chilean Chicharon. At na-impress ako, pati chicharon ngayon nagiging high-tech na. Meron kasing due date, maganda ang packaging, export quality. Siya po ang supplier ko ng chicharon, kaya ngayon bumabata pa rin ako ng chicharon. The local leaders of the 4th District of Cebu, fellow workers in government, honored guests, ang mga pinalangga kong kaigsonan, mayong udto sa tanan. Hindi ko naman inaakim Bisaya ako, nagpa-practice lang. Kahapon po, inikot natin ang Dumaguete at Dipolog bago tumungo dito sa Cebu para magpalipas ng gabi. Pang-anim na pagtitipo na po itong dinaluhan natin sa loob ng 2 araw. Mayroon pa po tayong 2 lalapagan mamaya matapos mananghalian na ngayon po'y nanganganib. Kung hindi pa po kayo kumain, pagtapos po nito siguro kakain kayo. Kami po huli sa schedule, kaya pinapakiusapan ko po ito mga kasamahan ko. Kung pwede, kakain na lang kami ng special na rice. Ang pangalan po nun, Memorize. Daanin na lang natin sa ala-ala dahil may mga naghihintay sa atin. Sa dalas ko pong dumalaw dito sa inyo, baka ho kahit papaano ay nag-improve na ang aking pagbibisaya. Tingnan po natin kung may bisa ang ating pagpapractice. Ganahan jud ko mo bisita sa Sugbo. Dili lang tungod sa lechon. Kaya importante ito, matagal ko practice ito talaga. Dili lang tungod sa lechon o chicharon, kundi tungod sa lig-un nga suporta sa mga Cebuano, labi na kay daghan jud ang gwapa diri. Alam naman nyo, hope springs eternal. Sana po tama ang pagkakasabi ko. Kung tama po, ang dapat po nating pasalamatan ay ang ating party provincial chair na si Junjun Davide. Tuwing dadalo po ako ay hindi siya nagsasawang turuan tayo. So ulit po, may Cebuano instructor. Lagi rin po niyang katandem sa pagkukod sa akin ang ating acting governor si Agnes Magpale. Na talaga namang sa napakaiksing panahon, palang ay pinakita na ang pagbabagong pwedeng nating marating dito sa Cebu. Totoo po, isa ang Cebu sa pinakamaunlad na probinsya sa Pilipinas. Kayo po, kayo mga Cebuano, kayo ang gumawa nito. Kamo ang nibuhat aning pag-uswag sa peace and order sa Cebu. Mula 8,429 na krimeng naganap noong 2010, 5,759 na lang po ito noong 2012. Noong 2010, 17.57% ng krimen lang ang nare-resolba. Ibig sabihin po yung 83% hindi nasusolve. Halos dumoble na po ito sa 34.76% solved crimes noong 2012. Kamo ang nibuhat aning mga balay na apil sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Hindi yata apil yata dapat yun. Dito sa Cebu, nahigitan pa po natin ang 112,400
437 na target households. Umabot na sa 117,340 na kabayahan ang benepisyaryo nito ang benepisyaryo ninyo dito o mahigit 104% of the target household families. Kamo ang nibuhat aning 18 na irrigation projects. Napapakinabangan po ito na mamagsasaka sa Argao, San Fernando, Balamban, Consolacion, Sibongam, Mualbual, Dalagete, Barili, Pinamungahan, Tuguran, Toledo, Cebu, at yung paborito ko lugar, Karkar. Paborito ko po yung chicharon dyan. Kamo ang nibuhat aning tanan. Isipin na lang natin kung ang mga pagbabagong naganap ay nasimulan dati pa. Kung ang pagsisikap, integridad at talento ng mga Cebuano ay binigyang lakas at inuruga ng inyong mga pinuno, gaano kalayo na kaya ang narating ng Cebu? Kung hindi naantala ang inyong pagunlad sa lumang kalakaran ng tradisyonal at transaksyonal na politika. Ang bulita nga po sa atin, mayroon pa raw ibang kandidato na inilalagay ang LP sa mga poster nila. Pinapalabas na kasangga natin sila kahit malinaw naman kung aling landas ang kanilang tinatahan. Siguro nararamdaman na nila. Sa atin, sa tuwid at marangal, nakapanig ang taong bayan. Mayroon po pang LP na kapituko sa kapangyarihan? Wala po. Mayroon po bang LP na gagawin ang lahat para manatili sa pwesto? Habang sinabahaba ng panahon ay binaliwala naman ang mga Cebuano? Wala rin po. Mayroon po bang LP na dinadaan sa song and dance number ang pamumuno habang ibinabaw naman sa utang ang Kapitolyo? Masisiguro ko po sa inyo, wala rin pong LP ganon. Kaya nga, ang masasabi natin sa mga nagkukunwaring kasama natin sa tuwid na landas, kahit na sa totoo'y baluktot naman ang estilo ng pamamahala, tapos na po ang maliligayang araw nyo. Ngayon po, may tunay na pinagpipilian ang mga Cebuano at hindi na po papayag ang Cebuano sa hindi tuwid ng pamamalakad. Alam naman po natin, magpapatuloy lang ang pag-arangkada ng buong Pilipinas kung nakikisagwan sa ating agenda ang mga pinuno ng lokal na pamahalaan. Masasayang lang ang pondong ibinubuhos natin sa edukasyon at kalusugan kung pagdating pala sa mga probinsya ay kabi-kabila ang tongpats at kickback sa pagpapatayo ng mga classroom at ospital. Paano mapapakinabangan ng gusto ang mga infrastruktura tulad ng Cebu North Agnaya Wharf Road, Wano Avenue, Mactan Circumferential Road, kung bitin naman sa pagkakataon ang mga Cebuano dahil nag-aalangan na pumasok ang mga negosyong sawang-sawa na sa landas ng katiwalian. Ngayon po, ang balita ko kailangan pang bumiyahe ng 3 oras ng mga taga-Bugo para dalhin ang mga may sakit sa Vicente Soto Hospital sa Cebu City. Tanong po, bakit? Dahil matagal nang pinababayaan daw di umano ng provincial government ang Beralio Memorial Hospital dito sa Bugo. Di naman po tayo naghuhugas ng kamay, pero pagkaintindi ko po, yung hospital na yan ay devolved. Ibig sabihin po, hindi na responsibilidad ng national government. Ngayon, habang gumagawa tayo ng kaliwat kanang paraan, mapadami ang membro ng PhilHealth. Nasa 86% na raw po tayo ngayon. Na ayusin ang mga ospital ng gobyerno, na siguraduhin mula sa bakuna hanggang sa lahat ng gamot, pati sa equipment, ay naayos natin ang buong bansa. Meron kaming kulang sa karapatan para ayusin yan. Pero kung meron tayong kaugnayang mahusay na pamumuno dito po sa probinsya, madali naman siguro malutusan ang problemang yan. Mayroon din po pong ibang nagbabalita sa akin. Mayroon daw pong ibang mga makakapalang muka dito sa inyong distrito na nagbabantang pag hindi raw sila sinuportahan sa eleksyon ay titigil ang benepisyong dulot ng ating Pantawid Pamilya Pilipino program. Napapag-isip ako, lahat kayo nang pumalakpak, kayo ba yung pinagtatakot dito mga to? Tanong po, tama po ba yan
na ang serbisyong karapatan ninyong makuha bilang mamamayang Pilipino ay ipagkakait sa inyo na mga pinunong kayo mismo ang naghalal. Alam po nyo, dahil hindi lang naman po sa lugar nyo may umiikot, ganyan ang sinasabi. Sa totoo lang po, sa 9.5 taon na namuno yung aking pinalitan, ang natulungan lang pamilya o household sa buong Pilipinas, 800,000. In roughly 2 years and 10 months of our administration, we are already at the 3.8 million families that we are assisting. May limitasyon po, di ba? Iniwan naman sa atin, puro utang. Pero ngayon po, dumadami at habang tumatagal, dumadami ang kakayahan ng Estado para pondohan ang programang ito dahil ang target po natin is between 4.4 to 4.6 million household beneficiaries. Okay. Ibig sabihin po, katulad dito, baka may magtatanong, ang target nyo 100%, ang ginawa nyo sa Cebu, 100, ilang ako ba kanina? 104% o 117%. Bakit mas marami? Dahil meron pa akong naiwan. At kung pwede naman natin maibigay na sa kanila ngayon, bakit pa natin ipapagliban? Okay. Ngayon po, pag may nanakot sa inyo, ipaalala lang nyo, baka pwede nyo tanungin. No? Unang-una, ano ba papel nyo dito sa Pantawid Pamilya Pilipino Program? Ha? Kayo ba nagpapatakbo? Mukhang DSWD ho yata yan. Sino nag-identify ng beneficiaryo? DSWD rin sa pamamagitan ng National Household Targeting System. So kayo po, nakiki-eksena kayo. Parang may K kayo. Pero totoo po yun. Meron nga kayong K. No? May K kayo, hindi karapatan. May K kayong kakapalan. Inaangkin nyo ang hindi sa inyo. Pero dagdagan po natin. Paano nyo kami mapapatanggal sa programa kung uunahin namin kayong tanggalin sa pwesto? Tama po ba? Pakisabi na lang sa mga nananakot sa inyo, kung meron man dito, pinapasabi ko lang sa kanila. Ako, sinasabi ko, kayo ang boss ko. Dahil yung mandato po, galing sa inyo. Yung karapatan, galing sa inyo. Tapos darating yung magpapanggap na maglilingkod, tatakutin kayo, ba makikita kami. Pero balikan ko lang ako. Baliktad talaga ang uri nila at uri natin. Kami, kayo ang boss. Sila, kayo tatakutin. Kami, kinaklaro namin na kung ano man ang magagawa namin. Di ba? Dahil sa inyo. Sila, parang sila lang ang anak ng Diyos. Excuse me. So, natin kalimutan, may pagkakataon po tayo, malapit na po eleksyon. Yung mga naligaw na landas, nakakala na hari sila. Ay pakita natin. Ganon, ha? Salamat kung may nagawa ka man sa panahon na nakaupo ka, ito na ang iyong retirement papers. Sensya na kayo, nasobra ng konti. Talagang kuminsan nasosobra na ako yung mga sobrang kapal na mukha eh. Gusto ko na tuloy kausapin si Babe Singson ng DPWH. Babes, mag-deploy nga tayo ng pison nationwide. Sabi nga, para sa ano? Baka pwede natin palambutin yung mga makakapal na mukha. Biro lang po yan. Baka sabihin mo, may binabantaan na naman ako. Kami po naman, sa pambansang pamahalaan ay ginagawa ang lahat na pwedeng gawin para itaas ang antas ng buhay ng ating mga komunidad. Ngunit kailangan namin na makakamping pareho ang tuon, pareho ang paniniwala at parehong nasa tamang lugar ang puso upang masigurong hindi nasasayang ang ating mga pinaghihirapan sa lokal na antas. Malinaw po, kung gusto nating mapapaspas ang makabuluhang pagbabago dito sa Bugo at sa bawat munisipyo at distrito ng dakilang probinsya ng Cebu, alam na po natin kung sino ang mga dapat nating iboto. Unang-una po, para gobernador, ulit-ulitin ko at hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Karapat-dapat may kakayahan at talagang inaasahan kong talagang magpapaarangkada sa asenso ng Cebu. Junjun Dabidi po para gobernador. Sa vice-gobernador naman po, nandyan ang ating butihing si Agnes Magpale. Bilib ako talaga sa dalawang to. Pero si Agnes, tingnan nyo, naging acting governor, bigla nakita yung dambuhalang utang ng Kapitolyo,
O ngayon na sa acting governor, iba umutang, siya magbabayad. Di ba kung dumating sa atin dito at puro kulubot ang mukha, na talagang kunot-kunot, di natin masisisi. Marami siyang minanang problema. Kaya nagtataka ko, Agnes, bakit parang buwabata ka habang dumadami ang problema mo? So, ang punto ko niyan, diba, pag nandun na sa Kapitolyo, may mandato galing sa inyo. No? Palagay ko, small time na yung magiging problema. Naharapin itong dalawang to. At yung hindi nila kaya sa harapan nyo, pipiliti kong kayanin ko yung hindi nila kaya pag sila po ang ating katuwang dyan sa Kapitolyo. Sabi nga doon kay John Magsaysay, may nagkukwestiyon sa kanya, may edad ka na. Sagot ko po, anong may edad? May integridad. Yun po importante. Sila po ang mga leader na subok na ang integridad, may pananagutan at tunay na serbisyo lang ang nais iparating sa mga Cebuano. Sila ang magdadala ng pagbabago. Nariyan din po ang ating kasamahan si Tining Martinez na tiyak na magpapakita ng talino at katapatan sa Kongreso bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cebu. Huwag po natin kalimutan, ang ating buting Mayor Johnny Martinez patuloy pa rin ang pagtutok sa pagpapalagaw ng kabuhayan dito sa Bugo. At si Tiago Sevilla na buong buo ang pagsusumikap bilang Vice Mayor ng Bugo. Bigyan po natin sila ng pagkakataong ipagpatuloy ang maganda nilang nasimulan. Kasama po nila ang ating mga pinuno sa pambansang pamahalaan, lalong-lalo na ang buong lineup natin ng Team Pinoy sa Senado. Ang mga tunay na tweet sa daang matweet. Sila ang mga sisigurong sumasagwan sa isang direksyon ang bangka ng bayan. Alam po ninyo, halos nangangalahati na po tayo sa ating termino. At wala naman akong pangarap na magtagal sa pwesto ng higit sa kaloob sa aking mandato. Ang pangarap ko lang po, pagdating ng panahon, makakalikon ako sa nakaraan at masasabi ko sa lahat, ang laki po talaga ng pagbabagong ating nagawa at malawakan ang naidulot nating ginhawa sa ating kapwa. Nakasalalay po sa mga pinunong iboboto natin kung paano didiligan ang mga reformang ipinupunla namin sa pambansang antas. Ngayon po, sa Mayo 13, may pagkakataon tayong humakbang pasulong at pagtibayin ang ating mga nasimulan. Huwag na po sana nating bagalan ang ating pagtungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Sa halip, itodo na po natin ang dire-diretso pakikisagwan at pakikiambag sa iisang direksyon. Ipamana po sana natin sa mga susunod na salinlahan ng Cebuano at Pilipino ang isang sistemang malayang-malaya na sa salot ng katiwalian at kahirapan. Ibandila po natin ang nagkakaisang paninindigan ng mga Cebuano, ang limbong sukpon, ang sayop saktohon. Parang nakita ko yung mukha nito. Sounds familiar. Mga kasama, ulit-ulitin ko lang po. Kaya ko ba lahat ng narating natin kung wala kayo? Obviously, hindi po. Nung ako po ay nag-umpisang umupo, nabanggit ni Mark kanina, kulang tayo ng classroom. Yung mga bata sa ilalim ng mangga, kung mag-aaral sa ilalim ng nyog, sa likod ng grandstand at kung saan-saan pa. Ilan ba kulang natin? 66,800 classroom. Yung budget po, kayang punuan lang 8,000 classroom a year. Ang terminong binigay nyo sa akin, 6 years. 6 times 8, 48 lang po yan. 66 ang kulang, 48 lang ang magagawa. Sabi ko, patay. Pagbaba ko, may magagalit pa sa akin, hindi naabot ng classroom na yan, kulang. Kaya naman po, palagay nyo, at huwag nyo mamasamain kung ibabandera natin. Wala pa tayo sa kalahati ng termino, nakikita na natin. In 3 years' time, we will finish the backlog, and that is this year. End of 2013, no more classroom backlogs for the Filipino children. Di ba? Parang titingnan natin, 9.5 years di nagawa nung pinalitan natin. Tayo po, roughly in 3 years, tapos natin yung problema na pinamana sa atin. Dati, imposibleng masolve. Ngayon po, may taning na, kailan dapat masolve. Bigas. Pinaniwala tayo, kailan tayo mag-import. 1.3 million tons ang kulang natin taon-taon.
Yung magsasaka, imbis na high moral, nalolo moral. Hindi natin kaya pakainin ang sarili natin. Yung huling taon po, 1.3 raw ang kulang, kaya nag-import ng 2 million metric tons. Sipin nyo, no? Kulang tayo 1.3 million tons. Mag-import ka 2 million. Yung difference 700,000 sa kaya natin dadalhin yun. Ayun, napunta sa mga warehouse. Sino nakinabang? Hindi ho tayo. Punto po nito, sabi ni Secretary Alcala, again, 2013, midterm of our administration, we will not only be self-sufficient in rice, but chances are we will be exporting some of our rice because there is a surplus. Pwede ko rin umagitin sa inyo yung mga ginagawa na sa kasalukuyan. Airport po ng Cebu, no? Mactan, Cebu, halos full capacity na po ngayon. 1.6 million ang arrivals na kaya ka-carrying capacity. Kagabi hanggang mga alas 12, alauna yata, may mga aeroplano pa tayo nakikita lumalanding. Meron po tayong inalaan na 17.5 billion pesos to increase the holding capacity and various other improvements for Cebu, no? To bring the carrying capacity from roughly 1.62 million passengers to 6.5 million passengers, because we believe that will be the influx of your tourist arrivals, and therefore the facilities have to be there so that we can maximize the tourism industry for all Cebuanos. And I can go on and on and on. Siguro yung last na lang. Kailangan pong mass movement ng tao. Kayo dito siguro pangkaraniwan na ang traffic. So, isa ho sa tinitingnan na solusyon yung tinatawag na bus rapid transit system. Pero nasa experimental stage pa lang para sa Pilipinas. Nagawa na sa ibang lugar, successful. Anong kailangan natin magawa para maging successful sa Pilipinas? Pag naitayo yan, yung bus talaga magiging conveniente ng paraan para makapunta mula sa punto hanggang pangalawang punto. Parang light rail system. Halos 9 billion po ang nakalaan sa proyektong to. At the minute na-approve yung technology, papakonstruct na natin yan. Baka may nagtatanong, kailan darating sa Cebu yan? Sa totoo lang ho, nakatuon sa Cebu ang unang application yan. Pero yung experiment, hindi muna sa Cebu dahil lalong dadagdag sa traffic nyo. Sa NCR muna yung experiment para siguradong konti ang abala sa inyo. Mga kasama, ulit-ulitin ko lang po, pagbaba natin sa pwesto, kailangan matupad ko ang pangako sa inyo lahat. Pinagtulungan natin, ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Hindi parehong problema. Ang ipapamana natin, di ba, ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. Yung naabot natin ngayon, kumbaga, umpisa pa lang. Yung maaabot natin sa susunod na 3 taon, lalo pang mabilis na pagbabago at magiging permanente. Kailangan lang ho, nandiyan kayo, magagawa natin ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat.